Umpisa na po kami ng aming tanong. Kapag sinasabing kidney failure, kapag sinasabing end-stage kidney disease, ayan, ano po ang ibig sabihin nito? So, ang end-stage kidney disease, ibig sabihin po, halos lahat ng function ng ating kidney ay nasira na. So, meron po kasi mga grade ang pagkakaroon ng kidney. And ang end-stage kidney disease ay ang tinatawag na kidney, kung saan hindi na po niya kayang maglinis ng mga toxin or dumi sa dugo. Hindi na rin po niya kayang maalis yung mga fluid sa katawan, so nagkakaroon ng extra manas. And of course, some electrolytes and other problems, hindi na rin po niya kayang i-manage. Dapat po ay tumatagal na ito ng mahigit 3 buwan para masabing talagang chronic kidney disease or end-stage kidney disease. I'm sorry, Attorney Dot, narinig mo yan, ano? Yes. Nasira na. Oo, Pag sinabing nako. end-stage, sira na. Yan. Sabi nila, hindi na kayang maglinis, ha? Naku po, hindi na kayang linisin yung mga toxin na pumapasok sa ating katawan. Okay, Attorney Dot, sige, alam ko, ha? Yes. Naganda ka na. Mga follow-up question po. Oo. Miss Annie, ito napakagandang tanong na gusto kong malaman ang kasagutan. Kasi alam naman natin, Miss Annie, na yung kidney problems na yan, may mga stages yan. Pero bakit nga ba umaabot po doon sa end stage? Ano yung mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan pang umabot sa failure, kidney failure ang isang pasyente? Sige Very po, good Dr. question. Girlie, explain nyo. Thank you, Miss Annie. So, ang pinaka-common cause po ng chronic kidney disease stage 5 or end-stage kidney disease ay ang diabetes, type 2 diabetes or type 1 man, and then of course ang hypertension or high blood. Yung pong dalawang sakit na yon, pag po napabayaan, nagkakaroon po ng tinatawag na collateral damage or nadadamay po yung bato, nasisira po niya yung bato. So pag hindi po nakokontrol yung sugar natin, pag meron tayong diabetes, or mataas po palagi yung ating blood pressure pag tayo ay may hypertension, dun po tinatamaan or nasisira or nagpepeklat na yung ating mga bato. Liban po dun sa dalawang pinaka-common na sakit po yun, meron din pong ibang sakit na nagkakos ng kidney failure tulad ng malimit na infection, palagi pong may UTI, may kidney stone, meron din pong mga lupus or mga other autoimmune diseases, and meron din pong mga genetic kidney diseases na ibig sabihin bata pa lang po ay meron ng predisposition ang isang tao na magkaroon ng kidney failure. So yun pong mga sakit na yon usually ang nagli-lead para ma-damage or masira ng tuluyan ang ating mga ito. Ayun. Kaya pala, Miss Annie, kailangan talaga habang ikaw ay nasa mga early stages pa lang o kaya nakikita mo na yung mga symptoms na pwedeng ikaw ay magkaroon yan in the future, agapan na po ninyo. High blood, okay? Kung lagi kayo nagkaka-high blood, i-cure na po ninyo yan. Kung kayo may diabetes, nako, iwasan po ninyo yung sugar. Miss Annie, sige, ikaw naman. Thank you, Attorney Dot. Maraming salamat, Doc Girlie. Napaka-importante talaga itong tinatalakay natin. Tinatalakay nyo, dinidiscuss nyo sa amin. Kapag sinabing kidney failure, pwede po ba rito ang dialysis o punta na tayo? End stage na to eh. Kidney transplant na po ba talaga ang kailangan, Doc Girlie? Okay, pag end-stage kidney disease na po, meron pong mga option para gamutin. So, ang una po is yung tinatawag na dialysis. Dalawa po yun, no? Pwede pong hemodialysis or peritoneal dialysis. And ang isa pong treatment, meaning way to manage it is also kidney transplantation. So, pareho po silang treatment para sa end-stage kidney disease. Pero meron po silang advantages. Ang kidney transplant meron din pong advantages over doing regular dialysis like hemodialysis or peritoneal dialysis. So marami pong mga tao na usually po ay nahahantong sa hemodialysis kasi hindi po sila handa sa kidney transplantation tulad ng wala po silang donor or hindi pa po sila na-evaluate kung eligible po sila maging kidney transplant patient. But both of them will help patients with end-stage kidney disease po. Okay. So, Miss Annie, sabi ni Doktora, pwede naman magkaroon ng kidney transplant as long as you are qualified. So, ang next question, Doktora, sino-sino po ang maaaring sumailalim
sa kidney transplant? And ano yung mga qualifications o pagsusuring kailangang pagdaanan bago maging transplant candidate? Okay. So number one po is dapat may evaluation ng sarili po nilang doctor nephrologist. So ang nephrologist po ang gagabay sa mga pasyente para matulungan kung ano po yung proseso ng pag-undergo ng kidney transplantation. So number one po, may mga certain blood tests pong ginagawa, lalo na po kung may donor na po silang naihanap, kung match po sila nung donor nila. So syempre, ang pinakauna is kailangan tingnan po yung mismong pasyente na tatanggap ng kidney kung siya po ba ay ligtas na tumanggap ng kidney. Number one, kailangan po ang kanyang puso ay malakas enough para kayanin po niya yung major surgery na gagawin. So usually, kailangan po ng clearance from their cardiologist that they are healthy enough para mag-undergo ng procedure. Ikalawa po, dapat wala po silang history or past history na meron po sila or active cancer po. Dapat po hindi po sila cancer patient at the moment kasi hindi po eligible for kidney transplantation pag may cancer po ang isang pasyente. Ikatlo, dapat wala rin pong ongoing na infection. So kasi po pag may ongoing infection, yung mga gamot po na panggamot pang kontra ng rejection ng transplant ay pwede pong lumala yung ongoing infection po nila. So kaya kailangan po clear po yon. And of course, meron din pong psychological and social evaluation na ginagawa po sa isang kidney transplant center na meron naman pong transplant coordinator na tutulong po sa inyo kung ano yung mga steps na gagawin para ma-accomplish po natin lahat ng requirements para maging eligible po for kidney transplantation. Malimit po, kailangan hindi po rin po yung sobrang frail or hina na tipong hindi talaga niya kakayanin kung ano man yung gagawing surgery po sa kanya. Ang importante po is healthy enough yung patient na tatanggap ng kidney para hindi rin po masasayang yung transplantation and surgery na gagawin po sa kanya. Attorney Dot, with your permission, susugan ko agad yung tanong niyo po na may kinalaman sa kidney transplantation, kidney transplant. Doc Gurley, paano po yung proseso ng kidney transplant dito sa Pilipinas? Mula sa paghahanap ng donor hanggang sa mismong operasyon. Doc, para magbabigyan natin ng idea yung iba bang mga kababayan natin na mayroon ganitong suliranin. Thank you po. Okay. So ang maganda pong balita ngayon is meron pong tinatawag na PhilHealth Z-Package Benefit for Kidney Transplantation. Pag kayo po ay pasok dito, ang kidney transplantation na dati mahal po ang bayad, ay maaari na pong malaki ang maibawas na tulong ng PhilHealth. So kung makikita niyo po, meron pong announcement sila before na pag pumasok po tayo dito sa PhilHealth Z-Package Benefit, meron pong kaukulan na approximately 1.4 million na inilalaan para sa isang pasyente na matatransplant. Now, paano po ba makakakuha ng donor? So, dalawa pong klase ang paghahanap ng donor. Dapat po ang donor ay hinanap po ng mismong pasyente. Ang pinaka maganda po ay kamag-anak or kakilala po nila. So, pwede pong tinatawag na living-related donor, buhay po na kamag-anak or kadugo or kapamilya. And meron din pong tinatawag na living non-related donor. Ang PhilHealth po ang magde-decide, meron pong team kung eligible po yun. So, kailangan lang pong i-go through again yung process together with the transplant coordinator and the team para po malaman kung pasok po or eligible po kayo maka-avail po nitong PhilHealth Z-Package Benefit. So, aside from that, meron pong mga steps and labs na kailangang gawin para po malaman kung magmamatch po kayo ng donor ninyo. So, kunyari po, meron na po kayong donor na magdodonate ng kanyang kidney. I-make sure po ng inyong doctor sa kidney na siya po ay healthy and safe po kung kukunin po nila ang isa niyang bato. So, ganun po, meron pong mga series of tests na gagawin ang transplant coordinator together with the nephrologist at bawat step po i-evaluate kung papasa po siya doon sa mga test na yon. Pag meron pong isang test na hindi pumasa, ibig sabihin hindi po ligtas na kunin ang kanyang kidney or hindi po ganun ka-healthy yung bato niya, hindi po pwede or hindi papasa yung donor na yon at i-ask po kayo na humanap ng panibagong donor. So, syempre po, very important, no? Medyo general lang po yung sinasabi ko. Mas maigi po na kakausapin po ninyo yung sarili po ninyong nephrologist and coordinator para malaman kung ano po yung mga tests na gagawin na yon sa hospital. Now, kung wala po kayong living-related donor, pwede po yung non-related donor.
Pero ang social service po, together with the PhilHealth team, ang magde-decide kung papasok po ba siya dito sa tinatawag na PhilHealth Z-Package benefit. Kasi minsan po, hindi po pumapasok doon kasi nga po, hindi po kamag-anak or kadugo or may mga reasons na hindi po namamatch doon sa kanyang eligibility criteria. And ang last po, kung wala pong living non-related donor, meron naman pong tinatawag na deceased donor program ang ating bansa. So ito po ay kinukuha ang kidney sa mga pasyenteng brain dead po, pero hindi pa naman po nasisira yung kanilang bato, meaning pwede pa pong kunin at i-donate sa mga pasyente para mas humaba po yung buhay ng mga end-stage kidney disease patients. So pag sinabing deceased donor, ito po yung mga confirmed brain dead po na mga patients. So doon po nila kukunin. And ang National Kidney and Transplant Institute po, usually meron po silang deceased donor program, kaakibat po ng nationwide, national na organ donation program po for this deceased donor program po. Okay, Attorney Dot, naintindihan ko, living related donor and non-related donor. Yan. Okay, sige. Excited pa rin po kami na makapagtanong tungkol dito, Attorney Dot. Kay doktora, I have friends, no, yung iba namatay na, meron silang mga, umabot sila sa end stage ng kidney problems, pero wala silang pera. That's the reason why they died, no? Kasi wala di ba? Ganun talaga eh. Ngayon, nabanggit po ninyo kanina yung PhilHealth Z benefit. Can you please explain kung ano po yung requirements para po makapag-avail nito kung kailangan na po talaga ng kidney transplant and wala naman pong pera para po pambayad sa doktor at para sa operation? Sige po, Doktora. This is very important to poor people. So, para po maintindihan ng lahat, no, inilalaban po ng inyong mga doktor and healthcare advocates na syempre ang lahat po ng tao, lalo na po yung may mga sakit sa bato, ay matulungan. So, di ba po, ang dialysis ngayon ay libre na rin po. Ngayon, ang kidney transplantation PhilHealth Z-Package benefit, ibig sabihin, halos libre na din po ang kidney transplantation. Basta pasok po tayo. Ang requirement po nila, basic requirement is 1, active PhilHealth member or yung qualified dependent po ninyo, na evaluate po kayo ng PhilHealth and member po kayo for at least 1 year. Meron din po mga transplant criteria na kailangang ma-accomplish po. And of course, kailangan po itong PhilHealth benefit na to is subject to the rules and policies of the accredited transplant center. So ibig sabihin po, prior to full authorization by PhilHealth, ilalakad pa rin po ng transplant coordinator ninyo sa isang accredited transplant center ang pag-avail po ng PhilHealth Z-Package benefit. So pinaka-importante po dito is member po ng PhilHealth, nagbayad po kahit for at least 1 year, and of course, medically indicated, meaning in-advise talaga ng kanilang nephrologist ang kidney transplantation kasi may mga appropriate documents para malaman po na talagang kailangan ng patient ang transplantation na ito. So madali naman po ito, basta ang gagawin po talaga natin is 1, humingi ng referral for kidney transplantation from the doctor. Number 2, kumausap po ng transplant coordinator sa isang transplant accredited center. I-make sure po ninyo na kayo po ay active PhilHealth member or yung dependent po ninyo, kayo po ay active PhilHealth member and paying for at least 1 year. And of course, kailangan meron po kayong qualified living donor, related man or non-related. Kasi kung wala po kayong donor na maipapakita for the interview, ibig sabihin, kulang pa po yun. So kasi very important na ang mismong pasyente ang humahanap ng kanyang donor para po ma-enroll po nila pagpasok po dito sa PhilHealth Z-Package benefit. Hindi po pasok dito yung deceased donor, kailangan po related or non-related. Okay. Attorney Dot, have you noticed kung gaano siya ka-well-versed dito sa usaping ito, sa Doc Girlie? Yes. Nakakatuwa. Oo. Yan. Galing. Okay. Oo. Attorney Dot, So, pwede sundan na. ko na. Pwede Yeah. na, Miss Annie. Yan, Oo. opo. Mas may Kasi sabi chances niyo- na ngayon mabuhay ang Kasi yung mga sinabi may niyo- stage 5. That's Yes correct. po. Yung sinabi nyo yung friend nyo na namatay because they don't have the Yes. sources. Ano yung pagkukunan nila. Yes. So, na-explain, well-explained ni Dr. Girlie. Now, attorney, ang itanong ko sa Attorney Dot, kay Doc Girlie, puntahan ko yung usapin ng survival rate. Ano yung survival rate at quality of life ng mga kidney transplant recipients ngayon po, Doc Girlie?
Thank you po. Very good Ngayon po sa question. sobrang Thank you po, Attorney Dot. Yes. So our transplant medications are now very, very good, no? The survival rate is more than 95% in the first year ng ating mga kidney Wow. transplant patients. At sabi nga po nila, even after 10, 15, and 20 years, yung dinonate po na bato or kidney ay buhay pa din po. Ibig sabihin, okay na okay pa rin sa katawan ng tao. Ganun na po kasi kaganda yung mga anti-rejection medications nowadays na very successful na po ang kidney transplantation. Okay. Ang quality Attorney of Dot. life naman po nila is very good, no? They can go back to their previous mga gusto. Pwede sila mag-travel, their fertility goes back to normal so they can have a family and try to have their family. So maganda po yun kasi parang nababalik po talaga ng buo yung kanilang buhay and they're free from their machines ng dialysis pag na-transplant po sila.